Nagluto naman ako ngayon ng masarap na pork mechado. Isa din ito sa gusto ng marami dahil kaunti lang naman kasi yung ilagay mo talagang malasa na lalo na kapag kaganto yung pagkaluto. At para mas malasa yung karne ng baboy, minarinate ko muna yan sa paminta at soy sauce. Tinansya ko na lang yung dami at naglagay din ako ng calamansi juice. Maganda sana kung matagal i-marinate at nang kumapit ng husto yung mga pampalasang inilagay. Tapos haluin lang natin ng husto at nang mag-combine lahat. Itabi lang muna natin ito saglit at unahin natin na iprito itong patatas. Ipinrito ko lang ito hanggang sa medyo maging toasted lang yung itsura at hindi na nga rin pala ako dito naglagay ng carrots at saka bell pepper. Okay na yung gulay, pwede na natin itong hanguin at isunod naman iprito itong karne ng baboy. Magandang gawin kasi yan para lumabas lalo yung lasa niya. Kaya kung gusto nyo na masarap yung mechado, iprito nyo saglit yung karne ng baboy or yung baka. Kapag nawala na yung tubig or yung medyo nagmamantika na, pwede na natin itong hanguin. At kung umabot ka na dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe ngayon, paki-like and share mo naman. Unahin natin saglit itong bawang, pakagisa lang natin kapag ka okay na, pwede nang ilagay itong sibuyas. Continuous lang ako sa paghalo at kapag ka nag-translucent or nag-iba na yung texture, pwede nang isunod ang kamatis. Isa din kasi ito sa magpapasarap sa ating mechado yung may sariwang kamatis. Pakagisa lang natin to, maganda kapag ka lutong-luto yung kamatis. Yung tipong madali na lang siyang durugin at pagkatapos pwede nang ilagay naman itong tomato paste. Kaya hindi na ako naglagay ng bell pepper at carrots, baka magmukha na kasing kaldereta o apretada yung ating mechado. Pero kung gusto mo namang maglagay, nasa sayo, ikaw naman kasi ang magluluto. Pinakagisa ko muna ng maigi yung tomato paste at naglagay pa ako dito ng dahon ng laurel. Hinalo ko lang ito saglit at nilagay ko na itong karne ng baboy. Sunod, ibinuhos ko na rin itong pinang-marinate. At lulutuin pa natin ito ng ilang minuto. At kung umabot ka na nga pala dito sa bahagi ng aking video, pag-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. Pag okay na, pwede na maglagay ng tubig na magiging sabaw niya. At pakukuluan ko lang ito ng 45 minutes hanggang sa makuha ko yung gusto kong lambot. Nilagyan ko ng takip at balikan kapag malambot na yung karne. After ng isang oras, ayan at malambot na at nilagay ko na itong patatas. Pakukuluan pa natin yan, medyo madami pa kasi yung tubig niya at nilagyan ko na nga rin pala ito ng kaunting MSG. Sunod, naglagay na rin ako ng pampalasa, naglagay ako ng kaunting asin. At hinayaan ko na lang kumulo hanggang maging ganito na yung itsura niya, yung medyo malapot na yung pinakasabaw niya. Masarap kasi dito yung naglalapot na yung pinakasauce niya. After ng ilang minuto, heto na at luto na yung ating pork mechado. Pag ganito yung ulam mo, magsaing ka na ng marami. Paano mga lods? Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.